Sa karon naman, no, natay bagong topic, no? So atong topic for this month is about the source. No, kinsa daw atong source? No, so week 1, no, mo ni siya, no, the source of hope. No, ako muwali ana, no, the source of strength, no, si Pastor James, no, the source of creating wealth, the source of wisdom, no, the source of life purpose, no? So nindot kayo ang topic, no, about the source. So ang topic for this morning, the source of hope, no? Source daw sa paglaom. No, so my title for this morning is mo ni siya, Beyond Understanding, no? So ang subtitle niya is Continue to Hope even when His ways confuses you. No, kumingkag beyond understanding, no, labaw pa daw sa atong pagpanabot. Amen? No, nakatry na ba mo nga, no, you'd been in a situation nga wala jud ka kasabot. No, sa mga pamaagi ni Lord. No, naay problema sa balay, no, naay struggle sa imong eskwelahan, no, naay mga nagpait imong mamad, wala kay balon, no, naay namatyan. No, a lot of us usay maka-question nga, Lord, ngano man ni? Amen? No, kinsay nakatry ana. So, no, na ako yung example, no? These are, kumbaga, a real life situation that cause hopelessness, no, sa usa ka tao. No, kasi siguro kung maka-experience kag ingon ani, I believe, no, moabot ka sa time, Lord, maka-question, Lord, ngano man ni? Anong gi-allow man ni mo? Number 1, no, isa sa pinakasakit na pwede mahitabo sa tao, this is, kanang naay mawala nga someone sa imuha. No, mamatay imuhang ginikanan, mawala imong igsuon, imong anak, no? And sometimes, no, tungod sa kasakit, no, makapangunta na, Lord, nganong siya pa man? Amen? Ikaduha, no, sakit nga dili masabtan or dugay kay nga sakit nga maayo. No, example, cancer. And sometimes, no, kana ba yang nay masakit sa pamilya, no? Dili lang mentally ang burden na mahatag ana, no? Financial burden, no? Emotional burden, physical burden. No, dili gyud lalim karon, no? Labi na ako nagtrabaho mo sa ospital. No, daghan jud kay mga tao nga walay kwarta, no? Say manghangyo, Lord, sir, wala gyud may kwarta ingon ana. No, daghang kay burden ginala. Sometimes mapangapunta ka, Lord, nagtuo man unta ko pero nganong wala man gihapon ko naayo. Amen? No, daghang sakit nga ingon ana nga, no, wala naayo. Katulo, pagkawala sa trabaho or financial crisis. Kana nawad-an kag trabaho, no, nawad-an kag pagpangita. No, tungod ana nagpait ka, no? Lord, dili man mundang imong bayro nun. Una aging bayro nun. Nawad-an og kalit og source sa income. So usually unsay ginapangutana sa tao, Lord, nganong gi-close man nimo ang door nga kinahanglan kaayo nako? No, daghang mga tao nga gapangutana na, Lord, kinahanglan kay nako tong nga trabaho, Lord. Pero ngano man imo man gi-allow nimo nga mawala sa ako? Ikaupat, no, naka-experience kag broken relationship. Anang nasakitan ka, no, kinsa man ri ang nakatry na nagibiyaan na. No, giilisan ka. No, nangita og lain. No, abi nimo nga love kay niya sus baka kredi ay. No, lisod og sakit kaayo huna-hunaon nga ikaw nagtarong pero kaya ra di kanya ilisan. No, and sometimes makaunaw na, Lord, ano gialaw man nimo nga masakitan ko ani nga tao nga ako amang gini siyang gihigugma. Amen? Ikalima, no, kanang delayed ang answer sa imuhang prayer, no? Kinsa diri nakatry nga dugay na kay ka nagampo ana nga something, pero hantod karon wala pa gyapon kay nadawatan. Yatubag. And something it's so frustrating. No, makapangutan na, Lord, kanong sila naa na ako wala palagi. Sila, Lord, naanay gwapo nga trabaho. Sila, Lord, naanay uyab.
Sila, Lord, nanay balay, nanay sakyanan, no? Nangaminyo na sila, Lord. Lord, ang akong ampo, alam mang unta sa imo ka na mga plaster ko, pero wala, magyapon. And it's so frustrating, tama? Ikaunom, kanang injustice or unfair nga situation na imong pwedeng magian. Example, no, sa inyong trabahoan, no, ang na-promote katupag yung di mo lihok. No? Kay katong di mo lihok, mo ditong naay bakir, no, naay kaila sa HR. No, relatives niya di si Kuan. Tama, real. That's the reality. And sometimes, makain ka, grabe, naningkamot ba? Diyo muna ba yung kuwag requirements? No? Muna ba yun ako sayo, na dili ko malit, pero ang i-promote ka to ding ni kaila. Unfair man kayo ni Lord. Uy, lain na, uy. Tama? Ikapito, no? Failure, bisag nagbuhat ka og sakto, kinsa may nakatry ana. You do your best, naningkamot yung ka sa eskwelahan, sa trabaho, no? Nag-apply ka diha. No? Gwapo kay kag magibuhat. Pero ang imong nadawatan, puros rejection. So, unsa ibation nimo sa tao, no? Mura kag ma-hopeless, no? Mura kag lain na ni, oy. Ikawalo, no? Kanang mental o emotional battle. This is one of the common kaayo nga mga struggle na usually dili jud nimo gina-share. Di nimo ginaingon. Kaya nga naman, basig, ma-judge ko. Di lang siguro kung mustorya ni, basig ingnon ka. Uir, kay ka, oy. And sometimes there are a lot of bitang anxious ka, no, usay inana. Amen. Ug makapangutana ka kay Lord, Lord, nganong inaniman ko? Nganong inaniman akong gibati? Wala man ko nagituyo. Tama? Nganong lisod man kaayo, Lord, makagawas ani? Kinsa naka-testing nagingon ana? Ika 9. Kani, no? Comparison and feeling left behind. No, kinsa may nakagraduate na diri. Tapos, pag-graduate ninyo, no, ang imuhang mga kabatch, no, iyahay na og sulod og trabaho. Ang uban na minyo na. Ang uban mag-post og social media na, hala nakapalit lagi siya og iPhone. Tama? Nya, diya lang sa ka. No, nakapalit siya og iPhone na ikaw, Lord, dugay na mo kayo ng cellphone, Lord, lilisi po ni B. No, uban, no, nindot tayo trabaho na uban, no, nakapait og sakyanan. And sometimes, as human as you are, no, mura bitaw ka, ina, uy, pang maibog ba? Tama. You know, dili. That's really mo ka maibog. Sometimes, you question God, Lord, nakalimot ba ka na ako? Times sa Lord, mura, kinahanglan ta ka i-remind. Tama? And number 10, no, kanang silence si Lord. Paminaw ni mo, hilom si Lord sa imuhang struggle. Lord, parang alaws man imong tabang na ako. Wala man yung ko yung nakita, Lord. And sometimes you question God, Lord, are you present in my life? Tama? No? I believe, no, siguro, wala ko balo sa inyong struggle. I believe na adjud po yung struggle dira. No, kung ikaw man ni karon, gusto ka i-remind ni Lord, pinaagi ani nga wali. Nga wala jud kaniya nalimtan. Nakakita siya sa imong struggle. Nakakita siya sa imong problema. Nasayod siya sa tanan na nahitabo sa imong kinabuhi. And today, He want to give you hope. No, karon nakabuntagon. Amen? And story sa Bible, no? Ito sa prophet ni siya. This is the prophet Habakkuk. No, tulo lang na siya ka chapter sa Bible, but no, amazing kang revelation po ni Lord ana. No, at kini si prophet Habakkuk, no, isa po ni siya sa mga prophet na nga, no, nag-cry out kay Lord, no, Lord, ngano man? Naunsa man eh. No, and a little background sa life ni prophet Habakkuk. Prophet Habakkuk, born 600 years before Jesus Christ. Okay? No, minor prophet ni siya sa Old Testament. And you know what? Unsa ang naka-unique kay Prophet Habakkuk? Kaya may conventional prophets. Itong mga prophet na ito na ilhan ba?
usually pag prophet ka, no, ikaw ang magstorya sa message na gikan kay Lord paadto sa tao. And ana usual na prophet nato mabasahan sa Bible. Pero kani si Habakuk, lahi ni siya. Ano man, lahi ang different ng approach. No? Si Habakuk, nahimo siyang representative sa mga tao. No? Mga kasakit sa tao, mga kalibog sa tao, no? Mga struggle sa tao, padulong sa Ginoo. Okay? No, kaya nganong inana man si Habakuk, anong bali man siya? It's because during his time, no, sa time ni Habakuk, rampant kayo ang corruption. Grabe kayo corruption, no. Daghan dito kayo mga, no, malita ana nga time. No, naay deception, naay daghang kay pangilad. No, hardship, struggle. So sa tanan nilang makita silang palibot, puros kapait. That's their time. Nganong inana man? No, kay inyong matanaw sa picture, no, before ana nga time na natawo si Habakuk, no, naay prosperity sa Judah. No, naay pabor si Lord sa katawan sa Israel. But because of a certain king, nga dautan at tubangan sa Ginoo, that mo ni siya, no, si King Diosakim. Mo ni siya ang hari that time sa time ni Habakuk. No, so nganong suko makay si Lord sa Judah? It's because kini siya nga king, gisalikway niya si Lord. Okay? No, Lord, no, wala siya nangalagad. And because pangit kaayo ang leadership that time, no, nisunod ang katawhan. Ana ba na, kung pangit ang imuhang, ang nagmuno or ang leader diraa, dako yung tendency nga makurap ang mga, no, nasa below siya. So, unsay resulta ana, ang katawhan ni balik og simba sa ilang mga false gods. That is why gisilutan sila ni Lord, no, na ay mga kasakit, na mga deception, hardship na nahitabo. And kung inyong tan-awon diya sa taas nga na picture, mo na ang papa ni King Diosakim, no, si King Diosas, no. Okay? Nung anong at that time prosperous man kay ang Judah, it's because kini nga king, no, gibuhat niya maayo di atubangan sa Ginoo. No, giguba niya ang mga altar ni Baal, no, gisunog niya ang mga pools ni Ashira, no, mga halaran. Okay, gidefile ang mga paganong altar, gipangbungkag nila, tanan na makita nga dili iyas Ginoo, ilang gibungkag. No, ug tungod ana, no, nibalik og simba ang mga tao kay Lord. So unsay balos sa Ginoo, no, they gain favor and blessing. So diyan niyo makita, no, kung mo disobey jud ka kay Lord, nagyud ay consequence. No, og mo obey pug ka sa Ginoo, nagibalo si Lord. Amen? So mo na nahitabo. So tungod grabe kaayo ang struggle, no, na ilahang kumbaga na experience, no, na murag bitaw leader si Habakuk. Isang primary leader ba, no? Pag primary leader bitaw ka, ikaw ba mahimong murag absorb sa problema sa imong disciple. No, ikaw moingon sa pastor inani, di ba? Murag na si Habakuk ba? So unsay ang ingon diri Lord, how long, Lord, must I call for help? But do you not listen? No, I cry out to you. Violence, no, violence ang nakita. But you do not save. No, ana siya ba ko, Lord, hantod ka no sa amang ko mangayo og tabang nimo. Lord, wala man ko nakita wala jud ko nakakita nga gi-rescue ko nimo. Kung sa realidad pa sa kinabuhi ba, mo bitang nag-ingon si Habakuk, Lord, kanong hantod karon Lord, puros na naman kasakit ang ginasagian sa akong pamilya. Ang akong mga relatives gina BI mi. Gubot kay mong pamilya, wala jud ko kasabot. Anong inana na lang permiti akong makita. Kung mo na ginaingon ni Habakuk, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abound. So daghan daw panaglalis. Daghan kay kasamok na nahitabo, Lord. Nganong gi-allow man nimo, Lord, na makita na ko ni tanan. Now, kinsa man sa inyo, Adriano, na naka-experience, siguro sa inyong week or sa inyong sa tibok nga month or past struggles ninyo, no, na tanan nimong matanaw sa imong palibot, nagakos na lang og negative sa imuha
kasing-kasing. No, bisan asa ka mo tan-aw, no, mag-struggle jud ka. Mo tan-aw ka sa imong pamilya, no, sige away imong mama ug papa. Kung minyo ka, sige mo og lalis sa imong bana ug asawa. Di mo magkasinabot. Kung mo tan-aw po ka sa imong pag-eskwela, Lord, say wa kay baon. No, kinsay nakatry dire nga mo, no, may eskwela nga walay kaon. No, ako sa una, kinsay nakatry na ang baonan kay ice cream. Kinsay nakatry ana? Wala mo katry. No, ako nana kong baonan sa una kay duha biya mi nag-college akong ate no. No, kayo kay no, sa amuang magkagrupo, ako ra gyud magbalon. No? Ice cream na selekta nga pula. Aw lawa lagi mga on sila kuan. Anak ko Lord, ngano magpa-karon ingnon mo ko nga anak ko kuan nga. Pait man jud kay mi ato that time. But amazing nang gid si Lord ba no? Yun sa jud po niya ko pagtabang. No, it's nana. No, tanan nimong makita sa imong palibot, puros na lang yun dili maayo. Kung mo na nahitabo kay Habakuk, nung murag napuno siya ba? In verse 4, anak padriya, therefore, the law is paralyzed and the justice never prevails. Lord, ang kaning mga law, balaod Lord, mura magwalay pulos Lord. No, ang justice Lord, badaog raman sa dautan. The wicked him in the righteous, may kag him na overpower. No, na murag na restrict. That is why the justice is perverted. So na-feel ba ninyo unsa ang burden ni Habakuk? No, na-imagine ninyo? No, and when I was making this preaching, no, and nahuman ko siguro mga nasa alas 3. No, alas 3 ko nahuman. God is talking to my heart, no nga, na kani nga complain ni Habakuk, sometimes usay inana, this is the reality of life. Mo ning realidad sa imong pagkakristohanon. Najoy times bitaw no nga sa ato ang kinabuhi dili gid perminti happy. Dili perminti provided. Dili perminti okay imong family, imong ministry, imong paghandle sa imong disciples. Naayosay magpabadlong, naayosay mag-struggle ka, ma-burn out ka. Tama? There are a lot of struggles sa atong kinabuhi nga dili dayon ma-okay. Napa kay struggle na okay dayon? Siguro nay usahay nga moampo ka pagka mawala, but most of the time dili. Tama? No, and example ana. Example. Daghan kay kog nailhan labi na sa ospital pod, no nga. Naninood sa Ginoo, nag-serve sa Ginoo. Na ako'y mga pasyente, kung pangutanon nimo sila, kumusta man ka? Okay ako, praise God, maayo gyapon ng Ginoo. Pero sila tong naay cancer. No, you know what? Usually ako mga pasyente, stage 3, stage 4 cancer. No, wala nay gipang bangagan na diri, dagko kayo nga bukol. No, nami mga pasyente nga bata, 3 years old, 4 years old. No, dako kay bukol sa utok. Ang uban ginatambalan na lang namo not for the cure but palliative treatment. Palliative treatment just to get the pain. Dili lang sila masakitan, pero dili sila maayo. But they are the ones that are happy. May mo tayo, sige, sila pangatawa. They are the ones, no nga, no, sir, kumusta mga sir, no? Umaklose man na mong pasyente, kay 30 days man na mo sila ginatreat. Pero naa sila cancer, naa sila sakit. Ano man na? Naiuban, no, grabe kay kakadasig kay Lord. No, amazing kaayo, pero, no, a lot of people, no, naguba ang pamilya, just like Jensen Franklin, no, wala nang alagad niyang anak. Naiuba, no, nga, highly educated man unta kaayo, pero naglisod silang pangita og trabaho. Gwapo man unta kayo eskwelahan, no, gigraduatean. Pero anong rejection man perminti ang madawatan nila? Why is that? Amen?
And sometimes as a person, no, as a tao gyud, dili gyud nato maiwasan na madutlan gyud pud ta. No, mag-struggle ka. No, murag ma-depress, murag ma-down. And sometimes no, moabot sa imong utok nga Lord, murag dili naman ka maayo sa akong kinabuhi. Lord, murag ginapasagdan na lagi ko nimo. Lord, wala na kay pakialam sa ko, Lord. God, pwede man unta, Lord, ng akong pamilya intact, pero nganong gialaw man nimo nga mabungkag. Lord, pwede man unta, Lord, na provided kay akong pag-eskwela, Lord, kay, no, kabalo ko, Lord, that you are a provider, pero nga, Lord, halos wala man kay ko'y baon. Lord, pwede man unta kay Lord, no, nga ma-restore ang among relasyon sa akong asawa o bana, pero anong, wala man siya nibalik. Wala man may nag-uli. Nahiuban siya nag-ampo, Lord, pwede man unta, Lord, na wala nimo gikuha ang akong ginikanan, akong igsuon, pero nganong imuha man gialaw. God, why you are allowing those things, Lord, na pwede man unta kay ko nimo i-rescue, ana? Why you allow, Lord, that makaagi pa ko, Lord, og mga frustration, discouragement, and depression, Lord? Why? Mo na ginaingon ni Habakuk. Siguro ikaw karon. You are silently asking God, Lord, ngano? Nakoy pangutana sa inyo. Kung dili na nato masabtan ang pamaagi sa Ginoo, musalig bagyapon ka. Mulaom bagyapon ka. Kinsa may naka-try diri karon? Siguro, no? Ikaw karon, ay mong sitwasyon, wala ka kasabot. Nabot sa point na murag, ang imong kasing-kasing murag na agrabyado na. Shaky naman akong faith. Do you still trust the Lord na naa siya'y buhaton? No, let's go on na preaching. So pangutana, sa story ni Habakuk, kuya, pastor, naabay rescue o deliverance na hitabo ato sa ilang kahimtang? Na okay ba? Kung inyong basahon ang Book of Habakkuk, 3 chapters na gina siya. Okay? Una, ang complaint ni Habakkuk. Ikaduha, ang tubag ni Lord. Ikatulo, no, morning na nabag-o na si Habakkuk. So naabay rescue or na deliverance sa hitabo sa iyang himtang. Ang tubag, yes. But not immediate. Nung ikag immediate, dili dayon-dayon. Okay? Why? Ano man? Tungod, kinahanglan nila atubangon ang consequence sa ilang pagpakasala. Okay? During those times, nakasala magid ang Judah, Babylon conquered Judah for 70 years. No, tungod sa ilang rebellion, tungod sa ilang pagpakasala, pagtalikod kay Lord, no, gi-allow ni Lord na ma-conquer sila sa Babylon for 70 katuig, no? Dugayan na manggari guro kag isa ka semana. No? Isa ka tuig, duha ka tuig. Sa lang 70. No, naabot ang time na nahuman ang 70, gi-prophesy na ni Prophet Jeremiah, ha. Naabot ang time, no, nga naabot ang Persia, gi-conquer ang Babylon. So that's the time, no, na murag nakalingkawas ang Israel. No? Because King Cyrus, no, kani siya nga king, he issued a decree to let the Israelite return to the Jerusalem to rebuild the temple. So, sumpay siya itong pagkuhanin. Nehemiah, sumuna na siya, no? Basahon niya ang Old Testament. So, muna siya ang nahitabo, no? Wala dayon gitubos ni Lord ang Israel. It's because of these things. Lagi. Leo ko. Okay, pangutana, no? Why deliverance was delayed? Why would God allow that? Nung ano man na gi-allow ni Lord na dugay pa jud kaayong gi-rescue. Because sin had to be confronted first. No, gusto ni Lord na i-confront sa ilahang sala. I-confront ang ilahang mali nga kasing-kasing before sila i-restore sa Ginoo. Their hearts had to be corrected so that no naa sila'y ma-learn
nga lesson. Amen? And I want to share these two things lang, no? Nga mga lahi nga pamaagi sa Ginoo sa iyang pag-save kang Habakuk. Pangutana ko sa inyo ha, kung naa kay problema, unsa nga solusyon ang imo ang gusto? Kung naa kay problema sa kwarta, di ba, ang imong sulbad, kwarta na yun. Tama? Kung naa kay problema sa imong family, ang imong gusto, Lord, okay na yun sila. Kung naa kay problema sa ministry, Lord, sabi sa disciples ninyo, Lord, unta Lord, maninood ni sila, Lord. Na kay problema sa imong trabaho, Lord, unta Lord, ma-promote ko. Unta Lord, na paboran ko sa kong boss. Pero what if ang tubag ni Lord sa inyo kay dili? Tay, nagproblema kag kwarta, pero wala jud kay nakita nga trabaho. What if kana ang tubag ni Lord sa inyo? Would you accept that? No? And mo na nahitabo kang Habakuk. So the number one, no, nga way nga giunsa ni Lord pag-rescue kang Habakuk is mo ni siya. Spiritual rescue. May kag spiritual rescue, no? Gi-allow ni Lord na ang faith ni Habakuk mo una iyang gidil, dili ang answer. Mo na nadra, God was rescuing his faith in the midst of confusion. Muingon man kag confusion, kaning kalibog, no? There are a lot of times no na dili kita kasabot kay Lord. May kag confusion, mahimo ni siyang delikado. The moment imong confusion, mahimong conclusion. Again, I want to repeat that ha. Ang kanang confusion, natural lagi sa tao nga usay balibog ka. Kaya kasabot. Mahimo siyang dangerous sa imuha, the moment imuhang conclusion, mahimong, imuhang confusion, mahimong conclusion. May conclusion, kanang fix na imong utok, no, konbensido na kaayo ka, nga gipasagda na jud ka sa Ginoo. Lisod ka, na, mabot ka na. Nang fix na imong utok, wala, Lord, ang akong sitwasyon, diri ra gyud ni taman. Lord, perminti na gid mi pobre, inani na gid mi Lord, sulugoon lang gid mi. Itoy rami. Diri ra gid akong trabaho. Kanang kumbinsido na ka sa mga negative, gidawat na nimo. Mo na pinakalisod. Mo na gusto ni Lord na dili ka maingon ana. That is why God rescue our faith by anchoring it in His character. Not on the outcome. When ka gina-rescue ni Lord imong faith by anchoring in His character, gina-remind ka ni Lord that He is a provider. Unsa siya nga pagkaginoo, that He is a good God. Amen? Padre, if faith is only built on answered prayers, it will collapse when prayers are unanswered. Amen? No, you know what? Sayon radyog kaayo mga lagad sa Ginoo kung gitubag ni Lord tanan nimong pagampo. Sayon radyog kaayo mo padayon sa Ginoo, no, kung provided imong pamilya, okay ang imong trabaho, walay sakit imong anak, walay sakit imong mama, dali lang jud kayo. No, faith is easy when everything is make sense. What if no, ay imong papa, no, ma-ICU. What if imong anak masakit? What if mawala dahil imong trabaho karon? What if na disgrasya mahitabo? Would you trust the Lord? Lisod, tama. Lisod kaayo. That is why mo na gusto i-cultivate ni Lord. Kana bitong mabot ka sa point na, Lord, I believe because natuo ko, Lord, nakita anak ko na, mo na sayo na faith. But gusto ni Lord, na mo anak ka, Lord, I trust you, God, even when I don't understand. Mo gina ang goal ni Lord. Kana moabot ka sa point, Lord, bisag wala ka kasabot, still mo tuog gihapon ka sa iya. Mo na, I believe, mo na ang rescue na gibuhat ni Lord kang Habakuk. The rescue not from trouble, but from a fragile kind of faith.
May kag fragile kind of faith. Kana bitong faith na dali lang jud kay ka ma-discourage. Gamay ang problema, dali kay ka ma-down. Gamay ang problema, dali kay ka mangluod. Oh, dali. Hawa lang kong simbahan, Lord. Dili man ko bilong diri. Lord, gikapoy naman kong pagpangalagad. Lord, ato ko diri, pero wala magyapong tubo. Lord, dili gusto si Lord na inana imong pagtuo. Gusto ni Lord na imong pagtuo ka na mahimong lig-on, mupadayon, na dili gyud ma-shake sa problema. Amen. Okay, lagi. Palong ni? Sige. Ikaw na lang. So, unsa may gibuhat ni Lord kang Habakuk. No? So, instant ang answer nga gihatag ni Lord kang Habakuk. Unsa gihatag niya? God gave him what? Deeper trust, stronger dependence, a faith that could stand even in confusion. No, so ang goal ni Lord sa kinabuhi ni Habakuk, kanang mabag-o ang iyang kinasuluran. Amen? No? Meaning God was building him from the inside while everything on the outside was unclear. Amen? I believe, no, kung ikaw karon nag-struggle ka, wala ka kasabot sa imuhang sitwasyon, gusto ni Lord na bag-uhon jud ang kinasuluran nimo. Kay in this life, no, anak pa kay si Jesus sa word niya, in this life, you will encounter many troubles. No, so kung dili ligo nimong pagtuo, gamay ang problema, na ba? Di na ko, maghikog na lang ko. Amen? Gusto ni Lord na ligunon ka. Take a page. Number 2, heart deliverance. When heart deliverance, God wants to restore His heart before restoring His situation. No, gusto ni Lord na i-deal sa ang heart ni Habakuk before tabangan ni Lord ang iyang sitwasyon. Next slide. Kani, ganahan ko aning nga quote. If God immediately removes the pressure, the problem, the burden without dealing the heart, we may return to the same cycle over and over again. I want you to understand, no, kung tanggalon ni Lord dayon ang problema, kung tagaan din ni Lord og tubag ang imong mga pag-ampo, no, kung tagaan ni Lord og kanang provision dayon ang imuhang kinabuhi without dealing your heart, deal ni Lord imong heart, kana mga mali nga habit, mga mali nga mindset, mga mali nga pattern nimo, magbalik-balik lang yun na. Amen? Pwede man kayo nga tabangan ni Lord dayon. Pwede ba i-rescue ko dayon ni Lord? Yes, pero pag dili gani i-deal ni Lord imong heart, you will become spiritually unhealthy on the inside. Wala lang gyapoy kabaguhan. Amen. That's why gusto ni Lord i-deal ang source sa imong depression, sa imong discouragement, which is ang imong kasing-kasing. No? Ana pa sa Bible that your heart is the most deceitful part sa imuhang pagkatao. That is why gusto ni Lord i-deal ka, ana. Amen? No, so ang nahitabo, God wants to deliver our heart by what? Removing the pride we don't see yet. You know what? Kining pride, mao gini ang isa ka struggle nga dili jud dayon nimo mabantayan nga naa na day sa imuha. Amen? Sometimes pa mag-struggle ka, matingala ka nga gahi na kay kagkasing-kasing. Mubasa kag pulong dili na jud ka matandog. Istoryahan ka dili na jud ka maminaw. Tambagan ka dili pug ka musin. Dili ka mo tanaw sa GC. Amen. You know what? Anong dili nimo i-deal ang problema? Mo na mag-cultivate sa imong garbo. Kaya ra nako ni.
Kinsa may nakatry ani nga gitambagan ka pero gi-push nimo ang tao nga nagtambag sa imo. Balo na mo kuana. Balo na mo nga verse. Kabalo naman ko nga mindset, kuya. Ay na istoryahi. You know what? Diha jud ka mag-struggle because of pride. Number 2, nga naman, God wants to deliver our heart by breaking dependence on the things we secretly trust more than Him. Nung sa man ang mga butang, mga karon no, imong ginasaligan, gawas sa Ginoo. Siguro ikaw no, nagsalig na ka sa imong una-una, kay bright ka. Siguro nagsalig na ka sa imong kaugalingon, kay achiever ka sa school, maayo ka mo trabaho. Wala na ka nag-agad sa Ginoo. No, wala na di ka kabantay ngo nilayo na imong kasing-kasing. So God wants to deliver our heart by exposing what you've normalized, but it is slowly killing us inside. Anong gusto man i-deal ni Lord in mong heart? Siguro na kay mga ginabuhat karon na imuha na lang ginormalize nga okay na lang pero kabalo ka nga mali. Amen? What are the things na ginaalaw nimo karon nga kabalo ka nga wala gyud nalipay ang Ginoo? Para nimo normal na lang, okay na lang ni. Makasimba pa man ko. Maka-attend pa man kong LG. Makakatugtog pa man ko diri sa atubangan. Makawali pa man ko. Makakanta pa ko diri sa atubangan. Okay ra ko. But wala ka kabalo. You are dying inside. Because you are allowing the things. Nakabalo ka, Lord, wala naman yung kanhimaya, Lord, sa akong private life. But Lord, I'm allowing the things that's slowly killing me. Kung na gusto ni Lord, i-deal ka na. God wants to deliver our heart because He wants to strengthen our faith that would otherwise collapse under future pressure. Ang goal yun ni Lord sa imong struggle, ang goal ni Lord sa imong mga problema, dili man para ingno na maglisod ka. He wants to strengthen your faith. You like it or not, the enemy will target you. Tirahon nyo ka sa yawa. Tagaan nyo kag lies sa enemy. That's why gusto ni Lord na mahimo kang ligon. Amen? So, mo na nahitabo. So instant ang answer nga gihatag ni Lord or ang tubag ni Lord kay nga Habakuk, unsa ang gibuhat ni Lord? God makes His confusion slowly turn into trust. No, ang ihang mga kalibog, ang ihang mga pangutana, no, at the end of the chapter, nahimong pagsalig. No, God makes His frustration slowly turn into worship. No, kung basahon yun mo, amazing yung kayo, no? Kato mga frustration ni Habakuk, Lord, nga naman at the end of the chapter, nahimong pagdayig. No, God makes His questioning heart. Ganun kasing-kasing bitaw nga, Lord, grabe, Lord, di na dyan ko kasabot, no, daghang kay kag pangutana, unsay nahitabo ang Habakuk, His questioning heart became a surrendered heart. No, ang iyang kasing-kasing, no, nagreklamo, iyang kasing-kasing, pangutana kay Lord. Nabot yun ang time sa last chapter na nasurrender yun niya, tanan niyang kabukaton. Amen? Mone ang giingon ni Habakuk. First chapter, reklamo. Kaduhang chapter, tubag ni Lord. Ikatulong nga chapter, ang iyang reklamo na himong pagdayeg. Ano yung nahitabo? Though the fig tree does not blossom, Lord, bisag wala na magbunga ng mga kahoy diya, Lord, and there is no fruit on the vines, though the yield of olive fails, the field produce no food. Lord, bisag wala na yung pagkaon, Lord, na akong makita,
Though the flock is cut out from the fold, and there is no cattle in the stall. Lord, bisag wa na'y kahayupan, Lord, na among maihaw, among makaon, among maluto, God. O sa ingon ni Habakuk, yet I will choose. Lord, piliyon ako to rejoice in the Lord. I will choose to shout in exultation in the victorious. Lord, musyagit diyan ko, Lord, sa kadaugan na imong gihatag sa akong kinabuhi because ikaw ang akong salvation. Amazing heart. Asya, the Lord is my strength, my source of courage, my invisible army. Lord, ikaw akong kusog, Lord. Ikaw ang magpanalipod sa kuwa. He has made my feet steady and sure. Mahimo ko, Lord, na ready og sure sa akong mga battle like a hinds, feet kag hinds. Sabang version is deer. No, and makes me walk forward in spiritual confidence on my high places. Kag high places, mo na ang imo mga struggle, mo na imo mga responsibility sa inyong balay. Kung ikaw breadwinner ka, mo na imong ginastragilan karon. Kung leader ka, no, imong mga disciple, imong finances, imong work, imong eskwela, that is your high place. Unsay giingon ni Habakuk, He makes me walk forward with what? Spiritual confidence. Lord, bisag nag-struggle ko, bisag daghan kay ko ginagayan, I can move forward with confidence because you are with me. Lord, wala ko kabalo asa kung magkuha kwarta, mahuman ang amo ang project, but I believe that you will provide. Lord, wala ko kabalo, Lord, kung anos maayo akong ginikanan, but I believe you are my healer. Wala ko kabalo, Lord, kung anos ma-restore among family, but I believe you are a God that restores ka. Restore. Wala ko kabalo, Lord, kung anos mahuman, Lord, akong mga pagsulay, but I believe, Lord, sa unahan, ma-okay ra gyud ang akong sitwasyon. Amazing kayo ang story. Amazing kayo ang heart. So my question, why Jesus is our sure hope? Ngano man nga, sure jud kaayo ang atong kinabuhi kung mulaom ta kay Jesus. Number one, because Jesus never forget His promises to you. I want to remind you nga wala ka nalimtan sa Ginoo. Wala nalimtan ni Lord ang iyang saad sa imuha. Tanan nagiingon ni Lord sa imuha, dili gyud na in vain because He will make it to completion. Why? Because Jesus' character never fail. Ana pagay sa word ni Lord that He is the same yesterday, today, and forever. Kung faithful si Lord sa una, and He can be faithful to you right now sa imong struggle. He can provide, He can heal, He can restore everything sa imong kinabuhi. Because dili magbag-o ang imong Ginoo. That is the God that you are serving. Gusto na ako nga ma-instill sa inyong una na ang akong Ginoo nga akong gisaligan is immovable, dili mabago, dili mauyog. He is our refuge, our rock. Amen. And the last one, the ending is already secured in Jesus. Unsa may pasabutan na, bisan unsa paman kagubot sa imong sitwasyon, kaguba, ka-mess up, ang ending ana para gihapon sa imong kaayuhan. Amen, para gihapon sa imuha. Para gihapon malig-on ka, para gihapon move forward ka, para gihapon mahimo kang confident bisan luyo pa man sa imong pagsulay. That is why Jesus is our sure hope. Pasabot na, nothing is wasted in God's hand. Walay sayang sa tanan imong ginagian. I tell you, dili imong mga hilak, dili ang imong mga kasakit, dili imong mga paghulat, everything, tanan, God can turn it to something good. You have to believe that. Kana tanan, naa-adyo'y purpose. Even unsa pa man nakasakit. Gusto na ko ma-instill yun sa iyong unahuna. Ang pinakalawom nga pagtuo, dili makita sa mga tubag.
Kundili makita sa atong pagpabilin diha sa Ginoo, luyo pa man sa atong tanang pagsulay. Amen. Ang pagtuo dili na mulig-on sa panahon nga okay ang tanan. Provided ang tanan, naatanan, accessible ang tanan, dili mulig-on ang pagtuo na. But diha na mulig-on, diha na mahimong kumbaga mulungtad na pagtuo sa panahon nga testingan ka, sa panahon na pilion bagud gihapon nimo nga mo pubilin diha sa Ginoo. Amen. And lastly, the quote I want na impart sa inyo before mag-end ang atong service. In this life, not all our question will be answered. Dili tanang pangutana nimo matubag. Paton sa ingon diri, take heart. Ayaw ka discourage. The God you trust never breaks His promises. Ang imuhang Ginoo nga gisaligan, dili yun na kabalo mo putol sa iyang saad sa imuha. I want you to remember that ang Ginoo na imong gisaligan, ang imong Ginoo nga giadto dire, ang imong Ginoo nga gi-worship, dili kabalo mo putol sa iyang mga saad sa imuha. He is faithful and He is in control in everything. That is why ana guys sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess. So daw guniti og maayo, hold tightly the faith that you are professing. Why? Because He, Jesus, who promised, it is faithful. Let's stand. I pray na just something nagibutang si Lord sa inyo kasing-kasing. And today, let's give our heart. Muna'y gusto ni Lord na i-deal niya sa imo karon ang imong kasing-kasing. Just surrender it to the Lord, ang imong heart karong adlaw.